sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our church ministers, church authorities, Heavenly Father, for our benefactors, those supporters, the people who are working behind of this ministry, pilo-pilo ng grasag panalangin, ibukbuk mo ngadto kadila, Amahan. I pray, Father, for our church servants, our government officials, our government leaders. Bless all of them, Father. Labi ng pagsinagtanay sa gobyerno o simbahan. I pray, Father, for San Miguel Cable Network, Radyo Hagda, DTV Cable by Radyo by Bol Cable TV in Valencia. Our management with Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. I pray, Father, for our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, our advocacy to the less fortunate, our advocacy to our environment, and for the prosperity of all your people on this earth. Bless Altia Bay Center, my loved ones, Almantia, protect them, heal them, Father, and the rest of our loved ones. Bless the Wishes of Love community. Bless all birthday celebrants, nagsarang anniversaries na wadan sa paglaom liguna, nagtanaw sa TV o video, pabatia sa imong grasya, panalangin o presensya. Amahan, in Jesus' power from Nazareth, I claim as I declare for the dissolution of all our curses, bandages, sicknesses, infirmities, tanang na sakit Ginoong ikapa sa utok, matalong bakba, liw, kasing-kasing ating baga, kidney, productive defect, muscles, tissue, cells, our body parts, body organs, its dugo, sa bukog, immune system, nervous system, chemical imbalance, sa panit, head to foot, na diferensya Ginoo, hikapa, heal us in Jesus Christ of Nazareth. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us. Santa Maria, San Jose, San Arcangel, Pula Anthony, all saints, Verbos, blessed, please be with us, pray for us, as we honor and praise our God, in Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 4, 16 ngadto og 30. Gisalikway sa Jesus didto sa Nazareth. Unya, niadto sa Jesus sa Nazareth diin sa magdako ug sumala siyang naandan miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Nitindog siya ron pagbasa sa kasulatan ug gitunol kaniya ang basahon na sulat ni Propeta Isaias. Gibukad niya ang linukot ni basahon ug mao iyang gibasa ang dapit di na sulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Giduogan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga bidihan, o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga bilog-taog, o pagpaibalo sa tuig ng Ginoo muluwas sa iyang katawan. Unya, gilukot na Jesus ang basahon, giuli ngadto sa pinyalan, o milingkod siya, mituto kaniya ang tanan, na didto sa sinagoga, unya mingon sa kanila, natuman karong adlaw. Kining bahina sa kasulatan sumala sa inyong nadungog. Nakadaog ng kaniya og nibulong sa mga matahom nga pulong ngayang gisulti. Mingon sila, dili ba anak man kini siya ni Jose? Mingon sa kanila, solay dua-dua inyong isulti kanako ang ginaingon, doktor, tambali ang imong kaugalingon. Nusab kamo kanako, himua dinhi
sa nakaugaling lungsod ang mga butang nga imong gihimo dito sa Kapernaum sumala sa gisugilon kanamo. Apan sultian ko kamo nga walay propeta nga dawaton sa kaugaling lungsod, pamati kamo kanako daghang mga byuda sa Israel panahon ni Elias sa dihay walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila kundi ngadto hinuon sa byuda sa Sarefat sa kayitaan sa Sidon. Ug may daghang usab nga sanlahon sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan wala siya'y bisan usa kadila nga giayo gawas kang Naaman nga taga Syria. Sa pagdungog lang diini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nalindog sila og ilang giguyod sa Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin matukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Today we are remembering Saint Pamatius, was a Roman senator and friend of Saint Jerome, the one who translated the scriptures from Greek to Latin. Then Saint Pamatius married to Saint Paula's daughter, si Paulina, o was later condemned at synod tungod ni Hubinian. Then St. Ambrose at Milan caused Jerome to write a treatise against Jovinian's teaching that Pamatius criticized, which led to more letters from Jerome ngadtong 3rd century. Devoted the rest of his life to study and charitable works. Kiniday sa St. Pamatius misupak ni sa panudlo ni Jovinian wrong teachings nga ikondenar sa Sagupapa. Usa siya mi supak ni opos kay wala man kini may sibo sa atong pagtulunan, and this is our individual task, calling to defend the truth, to teach the truth, and to abide the whole truth. Ang legacy ni St. Pamatius, yang gihatag yang kinabuhi sa pagtuon o charitable works, meaning siya tuon aron nasay kapambit at the same time nang hatag. Mao ni ang nindot nga legacy nga yung gibilin alang kanato, ang pagpanghatag. Ngano, if you notice the Red Sea diha sa Israel, it is called a Dead Sea. No creatures can survive in this kind of water. Why? Tungod kay mga suba adto ambak ang tubig pero no exit. Wa may outlet, way kagawasan siyang tubig. Manitabo na mamatay tungod sa kaparat. In fact, if you will go there, you will float, mulutaw ka. While the Sea of Galilee is abundant of different fishes, kinds of sea creatures, ngano tungod kay gihagdo ang tubig sa mga suba dinhi pero naman sa exit, outlet. Mao ni ang nindot, if you are charitable, if you are generous. And take note, Romans 12:6-8, one of the gifts from God, usas mga gasang gihatag sa Ginoo kining atong pagkamangyatagon. This is a calling, this is a ministry, ang pagpanghatag. Kasi klase ng tagtahas, responsibilidad, karisma, gasa. Ang pagpanghatag di ay mga taong kabus gasa. And you can do these things as your apostolate while journeying on this earth. O nang I encourage the public, be generous to anyone,
or else find any group nga pwede mong watats aron ang inyong tabang mapaabot ngadto sa katawhang naginahanglan. Sintomatyos kamig ampos Ginoo sama di mo pamadlok mo supak sa sayop nga panudlo ni Jubinians. Tabangi mi dasigamig tuon sa madimo o pagpanghatag sa among isikatao. Pray for our healing, miracles, and blessing. In Jesus' name, Amen. If ever you are touched and blessed by our ministry, please pray and help us. Or else if you want a full copy of our different episodes through DVD, or else if you want this book, 25 Inspirational Insights to make your soul incredible, I know this is a big help for you. Grab your order. Call or text 0918-714-8435. Our latest givers, thank you to Tay Cruz in the School, Labing Kopos, Bunyag, Indulman, Pagpalain. Naipining Villamura, thank you. From America ni in Garcia. Salamat sa inyong kamangyatagon. Chopila Medidas, thank you. Elodis Castro of Kabantian. Hilda Kagampang, Manuel Mitring Birula, Hirinagna, Animos of Cantagay, Lili Anglis Postanis, Solano Sima Asistido, Captain Lito Sarbitonio, care of Naipaping Exclamado. And thank you, Sister Juliet and Joel Tigbas of Naatan. Thank you also, Mildred as Lemol, Kumaring Mildred, our business partner, Tay Limon, Nailos, Dongbins, Cresons, thank you. And the rest of the people, Merspen Traders, Kagampang, Obahib, Mukoy, and Garcia, thank you so much sa inyong kanunay nga pagsunod. And thank you, Naida Escobilia. Naida is also our business partner. Siya mao'y nag-provide na to og lokal nga haplas from Duero. Inahaning Attorney Easter, do prayers. Yapig Ampos, Inabillas, and Kumaring Narsing Galbo. And the rest of the people, awa na ito ma-mention, pero sulod sa kong kasing-kasing ako mong gihandom. By the way, I would like to ask apology to anyone. Labi na sa mga mangibitar ni Brother Edsel, magdinong og kasal, magdinong og bata, or any invitation nga dunay okasyon sa inyo. I would like to inform all of you nga dili sa tanang panahon si Brother Edsel muanha sa inyo, musanong sa inyong invitation. Usa sa mga rason diini ang atong hectic schedules, ang atong dagang gibuhat na tagadlaw na nagsapaw-sapaw. O usa sa diana di tingali panahon. Someday somehow I can visit your different homes. Imbitaron ko yung ninong on different occasions like bunyag kasal, probably in the near days to come, in the future, makasanong ko ana. Mao nang usbo nako, hopefully no one is offended if ever nagpadala mo na kong invitation letter, then di ko kaabot, di ko katunga, di kasubo na ko, iprebaw ninyo, usbo na ko, daily tanang invitation, bisag unsa kasuod, akong maduol or matambungan. Pero bisan pa man yan, continue inviting me, continue sending your letters to me, pabisitaon ko sa inyo, or na-Christian whatever, pamasan di ay tugot sa Ginoo makatama ko sa inyong mga dapit. Ako na lang ipabot ang akong congratulations in behalf of this ministry sa pamilyas mga bagtasos sa bago pa lang yun nga nahuman nga kasal sa ilang mga anak. Pagpalain ka ng Diyos, rest assured, ang akong mga pagampo atong ipabot nining maong bagong bidawat nining sakramentos kaminyoon. And also I would like to express my heartfelt thanks to Pari Herbert and Kumaring Los Laurenilia
Lucy sa ilang pabor nga gihatag sa tuwa. And also, I would like to express my heartfelt thanks to Radyo Natin FM based here in Hagna, because way back August 31, 2008, I was given a privilege to have my first time in radio. Kauban sa ako mga kaigalaan na nag-broadcast niya itong mga adlawa way back 7 years ago. Ug niining adlawa atong gisaulog ang ikapito ka tuig nga pakipagsapalaran ining ubos ninyong igsuon sa kahanginan sa atong mass media ministry. Pito ka tuig na ta. My wife stayed here in Hagna for 8 years, kay una man siya because nagtrabaho man ta in other places. Ako, ikapito na ako katuig ron. Kay sa diyang mipuyo ko Hagna, pila ka buwan ang bidagan, I was given a privilege, I was called by God to preach His words niadtong 2008. Karon, ikapito. Ngunang please join me in celebrating the 7th year anniversary of my existence in mass media ministry, radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. And you know what? One of the most expensive ministry, usa sa pinakadako og gasto, usa sa pinakamahal. One of the most expensive ministries is mass media ministry. Rather, kining atong gibuhat usanis pinakadako og gasto. Pero we can notice unsa ka faithful, generous ang Ginoo, because 2008 I heard an inspiration from God na kinahanglan di na ko magtudlo sa tulungan, because by profession I am an educator. Kay gusto siyang gamiton ta nga mag full time, and God told me in my heart, in my mind, that He will provide all my needs, most especially the needs of our ministry. Kay you know what, thousands of money atong gigasto aron lang ang ebanghelyo may palanog not only here but to the whole world via satellite. Ug ang saad sa Ginoo ang iyang mga padayag sa kuwa way back 7 years ago, nagkatuman kini. In fact, we are growing, we are expanding, we are getting stronger sa atong ministeryo. Taliwa sa dagang mga gyagyan nato, mga downfalls, kasakit, mga pagsulay, mga trials, trahedya sa atong pagpangalagad, God is so good. God is very faithful sa mga saan. Yang pabarog kining atong ministeryo aron mutabang ninyo every day to feed your souls. Right? Anything, any activity, any program that will lead you to God, believe me, kanang buhata iya sa Ginoo. Mao nang akong pasalamat sa mga kaigsuonan nako sa nanglabay ng katuigan na wa kon la buwagi ila kong giunungan o kadtong mga tao na sa una diya sila karuwa na padayon ang akong kasing-kasing nagandom kadinyo o nagampo na once and for all kabahid mo sa atong ministeryo o sa atong hitabo ining panahon na we are getting stronger, nagkadakota, nagkaligon tungod na sa Ginoo. I would like to attribute all these things to God, to my beloved wife Alma na kadunay nagtambag sa ako, nag-inspire, nagdasig, nag-remind kung saon parang makasurvive. Thank you. O thank you also to Boss John Daniel and family
and to our different connections, radio, television, newspaper, tanan. Daghang kay connections where we expose the gospel o ng time nga magpasalamat. Tagahagna, salamat ninyo sa inyong mga pagampo, sa inyong smiles, ug di sad nako kalimtan pagpasalamat ang mga tao nagigamit sa panahon. You know what? Ang mga tao nga gigamit sa Ginoo aron mosamot og kalig-on. Wala kong nakitinyo. In fact, I'm praying someday somehow will be united each other, will be meeting each other, kay ang tanan ay tabo nako pagbuot ni Ginoo. O nang kini mga tao nga nakapasakit sa kong kasing-kasing, nakasamad, those who misunderstood my existence, ako mong ipasalamatan pag-ayo, pagpalain ka ng Diyos. So, mauni ang atong balita karong adlaw. And also, public market of Hagna, thank you, headed by Sister Biblic Sunis. Nanaw tungod kay ang ilang mga radio ug TV diya, ilang gi-offers Ginoo everyday na nagka-broadcasta sa pagtulunas Ginoo. Ang ako lang pangayon ninyo, continue praying, continue supporting us financially, and please, tingali panahon na ng inyong mga radio ug TV inyong i-offer nga mahimong abin nyo at kining pagtulunas Ginoo makadayon diha sa inyong mga panimala. Please help me in transporting the message of God for the salvation of your souls unto the people around us. Kamu mismo ba mabot sa point na voluntaryo mo kag inyong radio gamiton yung kaymanan, samarang kamoy nagwali, although ako mo ay nagtingog pero tungod sa inyong efforts, sa inyong cooperation, sa inyong initiative, ang uban nakadungog sa pagtulungan, or else by encouraging, inviting your friends and relatives to tune in, to open their TV or radio sa atong different episodes. Unang, in behalf of Brother Edsel Closest Ministry, usbunako, thank you sa mga tao na nakatabang o build up sa akong kinabuhi o nakatabang gamusamot kalig-on kining atong ministeryo. Ang akong mga pagampo, ako na nang gihatag gitunol diha kalinyo saksing Ginoo. Unang, thank you. Warriors, continue praying. Benefactors, thank you for your faithfulness and fidelity. Kaya mo sa language sa kasing-kasing, gratitude. I know, dili enough ang pag-iug thank you. Apan ako ning balikog sultig salamat. Kay ang Ginoo nalipay na katambayayong mo sa iyang bulaton dinhi sa yuta. Speaking of our gospel, nagisgot ni tungod ni Kristo nga diin si Jesus Christ goes back to his hometown Nazareth. For what? To inform his co-townmen, his friends and relatives with regards to his schooling according to the prophecy of Prophet Isaiah. Matod sa Isaiah 61, mauni ang giingon sa Isaiah 61, 1 upward, mauning natabo sa Ebanghelyo, yung si Kristo ang Spiritus ginuan niya kanako, gidiuga na ko niya aron pagsangyaw sa mga balita, pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag, paghatag pananaw sa mga dikita, pagpagawas sa mga dinagdaog, pagpabalo sa adlaw sa kaluwasan. You know what? This prophecy was written in Isaiah chapter 61. Now, nganong si Kristo muli sa Nazareth aron pag-inform, pagpaybalo sa iyang mga kapamilya, parente, kala about sa tawag sa Ginoo kaniya. Muna nature sa tao. Once nagali kay achievements, promotion, na kay
opportunities, privileges na initabo nimo, either good or bad, kabang asa ta padulong, the first person, the first people nga atong i-inform kung maayo ang gidangatan nato or dili, I know, atong pamilya. Kung na kay kalampusan, ipasar ka, nahimo ka ng dakong tao, daghan na kag kwarta, iasinso ka, daghan na kag opportunities, pamilya ganay imong tagaag mayong balita, paibawon, uligid ka. Bisan asa kang dapita, manawag yun ka, oras magatag schedule, makig-uli ka, or muli kas imong ginikanan, ya, manugon-tugon kadaan, sa di pa kamabot, nga maganda mong baboy, manok, uban padiya, kay maganda, isip pagpasalamat. You got me? Muna itong naturalisa sa human being. Mga ito tas itong pamilya, parinti, magpaibaw, unsay pabor, ng mga dawat, gikas Ginoo, achievements, imong kausaban, progress sa kinabuhi. Right? This is what we are doing. Muna gibati Kristo, uli sa Nazareth, pagpaibaw, nga muna yung kuling, nagitawag siya, pagwali, pagsangyaw, paghatag o panalas mga buta. Muna yung information gibit dito. Pero kabalo mo, naigingon sa mga karaan, isalikway kas ubang tao nga di ni mo igun sa sakit. Isalikway kas mga tao nga igo lang nimong naimamat, sakit. Pero di ay pinakasakit. Kung isalikway ka sa kagalingon nimong banay, pamilya. In Jesus' case, you know what? Joseph and Mary supported Jesus Christ, assisted Jesus Christ. Muli ang gibuhat ni Joseph and Mary according to Leah. They believed the calling of Jesus Christ. They were very much proud sa tawag ni Kristo sa iyang purpose of existence on this earth, most specifically sa Israel. Proud kayo ang iyang ginikanan. But the rest, parinti, mga taong nakailan niya, ngayong ikakuyog for 30 years in Nazareth, criticized him, spoke malign words towards him, never accepted Jesus Christ. Well, about si Joseph and Mary and few individuals. But you know what? Some of them, majority of them, rejected Jesus Christ. Now, if ever we are in the shoes of Jesus Christ, what will be our emotions? What will be our feelings? Sakitan ta. Kay, tinuod man eh. Kung silingan, kaila lang, or a distant relatives, maoy, mo reject sa tuwa, sakit man tinuod, pero masakit yun imong immediate families, kanang suod ba, kadugo, kabanay, kaila, higala, unayon kag-reject, unayon kag-sangyaw. Muni ang pait, kakasalatian sa tao, kung ang iyang tibok pamilya, ang iyang banay, ang iyang gituan, nga malipay sa iyang nakabot, sa iyang mga tinguha, sa iyang bagong opportunities, mo reject. Pero take note, despite of these realities, kasi Kristo was rejected by His co-people, you know what? Ang rejection sa iyang mga kaigsuunan, relatives, iyang mahigala, wala mahimo na stumbling block to fulfill the purpose of Christ nga nung gipahimugso siya liining kalibutana. In other words, granting na usas sa mga membro sa iyong pamilya or else majority of your family members are not accepting you, are not believing on you, are not proud of your achievements, of your dispositions right now. Listen to me. They could not stop your purposes. They could not stop the reasons why God allowed you to exist. They could not block your way to fulfill your different dreams in life. Imong pamilya, parinti,
imong ginikanan, imong anak, or anyone, sud sa imong banay, nagbitbit ka untag good news, nagbitbit ka og impormasyon nga nindot, but you know what, instead they will rejoice, they will embrace you, they will hug you, they will congratulate you. The happening is reverse. They criticize you. They are happy for what you have done, for what you have achieved sa imong kinabuhi. Wa sila mobilib nimo. Mo nang mibati kag sakit. Listen to me. I know this is reality. If ever you are in this state of life, listen to me. Your family do not have the power to block your way to fulfill your divine destiny, to fulfill your plans, your dreams, your interests, your desires sa imong kinabuhi. Walay gahom ang imong pamilya sa pagbabag kanimo. Can I prove to you this proposition? Yes, of course. Jesus was rejected majority sa mga tao sa Nazareth. Pero, kabalo mo, wa tumahimong babag nga tiwaso ni Kristo ang iyang misyos kalibutan nga mong pagwali sa Ebanghelyo, paghatag og pananaw sa mga buta, paghatag kagawas sa mga binihag o binilanggo, literally, nabilanggo sa abusos mga Pariseo o sa mga Saduceo, or else nabilanggo sa kasalanan. Labas sa tanang paghatag ang kaluwasan, ang rejection did not stop Jesus Christ in performing His divine assignment on this earth. Sado pa, in rejection, in stumbling block, in hindrance, babag, or bisan unsang di maayong kasinatian nimo sud sa imong pamilya kung kay mga damgog mga plano. Take note, the plans of God prevail, the desire of God prevails. Why? Tungod kay ang imong membros pamilyang mibabag nimo, mipasakit nimo, mi-reject nimo, wa kauyo nimo, dili proud nimo, wala sila gaho sa pagbabag sa planos Ginoo diha kadibo. According to Jeremiah chapter 1 verse 5, Jeremiah, listen to me. Ayaw kadlo kabalaka, although you are very young in proclaiming the words for the salvation of the people in Israel, because diha pa ka sa kumpalad, gigamati ka for a purpose. Psalm 139 verse 13, ang Diyos mismo mao ang gaumol sa tao, diha sa tagwangkan sa matag inahan for a purpose. You are not born accidentally, you are born for a reason. You are born for a purpose. Listen to me. Monang sometimes mubati tag sa unworthiness, self-pity, mubati ta nga wala mi imong life, no sense, your life is meaningless, is unfruitful, your life is nonsense. Sometimes atong nayugot down atong kaugalingon. Sometimes kita mismo atong giunay og reject ang atong kaugalingon. Instead rejecting your own self, believe that you are born for a reason. You are born for a purpose, because God is allowing you to exist for a purpose. Proverbs 16:1-4, tanang gimugnas Ginoo butang og tao, iyan ang gipahimugso kay naa say katuyuan kanang iyang gialaw na motungha dinhi sa kalibutan. Jesus goes back to Nazareth to inform his people, his townmen about his assignment on this earth. Ingon siya, ako gitawag sa Dios aron magwali, magimong milagro, magsangyaw. Yung mga tao ilom daw jama-jama ka lang, ilom da Jesus, kapas mo ka man tingali bisag unsang bugal-bugal ba. Sometimes ingana baya ang dagan sa atong kinabuhi. Nahitabo nato, achievements nato, mga plano nato, desisyon nato, ato ikonsulta sa pamilya, kay pamilya mo kita mo duol. Kung magkalisod ta, pamilya mo dagan. Kung maayong nahitabo, pamilya mo duol. Kabalo mo, my dear people of God, dili malalis, dili ikalimod ng atong kaubas pamilya
di na muuyo nato, di na mudawat nato, di na ganahan. Si Kristo nag-experience ana. Pero kabalo mo, wa gito makapahunong sa tinguha ni Kristo aron iyang himuon ang purpose sa amahan nganong gipaymugso siya sa kalibutan. Mao nang ini-rejection, ini-hurt, ini-pain nga imong bation sulod sa imong galamhan tungod sa ubang nag-reject nimo. Pero you know what? This is the truth. Kita po sa mo reject mo itong kaugalingon. Don't do it. Be proud nga nabuhi ka. Be proud who you are. Be proud ug unsay imong estado, unsay imong dagway, unsay imong posisyon, kinsa ka. Ngano ang amahan proud sa imuha? Because you are His child. Romans 8:17, all of us are children of the living God. Because we are the children of the living God, God is very proud. Whoever you are, if ever no one is proud of you, dili proud di mo, ayaw ka goal because God is proud kung kinsa ka. Is very proud nga iya kang anak. Mao na if ever wa na kay ikapanghambog sa imong kaugalingon, just in case, wa kay kwarta, wa kay profession, wa kay dungog, ana ordinaryo ra gyud ka ba? Inang mga tao sa palibot nimo, inang yawa, inang Ginoo, I am proud being a child of the living God. Kining atong pagkaanak samahan mao ni ang pinakanindot nga kamatuoran, mao ni ang pinakanindot nga posisyon nining kalibutana nga ikaw anak di ay sa atong langitnong amahan. Mao nang ayaw i-reject mo kog lingon, believe nga gipakataw ka kay naay purpose ang Ginoo nimo. Og i-reject man kas mga tawo sa imong palibot, ayaw tuguti nga ang ilang pag-reject sa imuha mahimos lang babag, hindrance, stumbling blocks aron di mo makabot ang imong mga tamgo sa imong kinabuhi. Why I know this? Because many times Brother Edsel experienced different rejections. Kasuway ko dili mayong relasyon sa akong pamilya. Kasuway ka ana, labi na sa akong amahan way back how many years ago, not like in the prison nga close na me. Mga tao sa palibot, labi na in the past nga wa ta kakuha og pagtuon sa eskriptura og sa teolohiya, unlike in the present I'm studying the scriptures for 2 years under a very intellectual mentor and earning some units in theology. Lahi na ang estado nako karon. I'm not boasting here but I'm just telling you, sa una, since ang ilang pananaw sa kuha usa ka ordinaryo lang nga magwali, no unit. In fact, I received different criticisms in my cell phone, bugal-bugal, na bisag usa daw ka unit, wala dyan mo. You know what? Ako tong gi-tune ang sakit, ako tong gi-pamati ang pain sulod sa kong kasing-kasing. And what I did, I use it as a challenge. I use it as a tool aron makatuon ko og formal nga pagtuon sa eskriptura, sa teolohiya, sa apologetics, and many things about itong simbahan. Wa to makapa-stop sa akong tinguha to learn, to enroll in a certain theological seminary. You know what? Mao ni nga akong experience, rejection sa Ginoo. Rejection pay akong nagian from our relatives, friends, family, from the people around me. Kasaway kong reject, giinsulto, gipasakitan. Pero look at what happened to me. The more na nakasinati kong pains, the more na nakasinati kong rejection, this is what I discovered to me, to myself. I am getting stronger. Milig-on ko. Na-matured ko. Ni-grow ko spiritually. Nilawag ang akong spirituality. Napunda ng akong desire to proclaim the words of God, to proclaim the gospel. Why? In order that I can share to you my different experiences nga akong agian. Nga kining ato mga rejections, mga malayang statements, mga painful statements, hurting statements from the people
gatas. Either kaila og dili, suod og dili, kadugo og dili, dili ni makapahunong sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Once you will not allow them to hurt you, once you will not allow these people to stop you, dili gidila magunitan ang plano sa Ginoo. Anyway, sometimes sakitan man ka, sometimes maalaw nimo ang ilang criticisms, manamudtaon ka, pero ang Ginoo mangita magpaagi nga dasigon ka, lig-unon ka, i-cheer up ka. You know what? Speaking of rejection, I experience all these things. Mag-question pa ba na? Bugal-bugal, pasipala, mga different accusations, sus Ginoo, cases filed in our court of our church. I experience all these things. Kabalo mo, mag-look back man ko sometimes when I made my reflection, makatawa na lang ko. In ko, Lord, giyon sa katunako pag-survive, no? Giyon sa katunako pag-surpass kining tanang nahitabo nga di maayo sa akong kinabuhi. Then God, deep inside kung kasing-kasing, magsigig remind sa kuha, Edsel, ang akong plano, ang akong kabubuton, ang akong tinguha, mao'y mo patigbabaw. Mao nang, kung nakasinati kag di maayo nga imbis miadto kasing pamilya kay proud ka, mami, daddy, tatay, nanay, lula, lulo, nanay, or papa, mama, mao ni akong plano, mao ni tabo nako, mao ni akong na feel na akong bukasyon. Mao ni akong planong negosyo, mao ni akong planong imuon, mga lagad ko. Unya insultuhon magadayon imbis minsan, very good anak, thank you anak. Keep it up anak. I'm very proud of you anak. Ambot lang kag mo ba na inyong nabati sa diyang mi-present mo, mi-confront mo sa inyong pamilya about sa imong mga damgo, sa imong kadasig nga mao ni mong imuon, sa mga achievements. Pero anyway, pag muadto ka, may kalipasar ka, pakpak na sa tanan. Yung nakay kwarta da, pakpak. Pero na may mga panahon nga napakahimuon. Like Jesus Christ, went back, goes back nga siya. Ako, gipili ko sa aman, magwali. Yung propita ako na, may fulfillment anang panagna ni propita Isaiah. Yung mataw, ha? Sure ka? O, sometimes ina na, nakai-propose, nakai-suggest. May isda, ilong diya. Wa, may muangay na, di migalahan. Pagpuyo, inganaon ka ba? Lockdown ka, i-stop ka. So why mo ana? I know, some of us, all of us experience like this. Pero take note, that is part of the process because God has a divine plans for your individual life. That is part of the process. Na moagi kag rejection, moagi kag sakit, moagi kag pains. Part na kung ay planong Ginoo nimo, nganong iagi pa mangyod nga masakitan ka, nga nagditsuhon ka. Kabalo mo, kung akong itandi ang kinabuhi nako sa panahon nga wa ko makasinatig rejections ug sa panahon nga grabe ang rejections, lahi ang output, lahi ang nahitabo nga epekto. Sa panahon nga wa ko kagigdagang pains, downfalls, mga pagsulay, grabe nga akong pride, grabe ang akong arrogant, grabe ang akong boastfulness, ako ginanakitas kong koglingon way back how many years ago. Apan sa dihang nakasinati kong dagang failures, downfalls, kasakitan, kasaypanan, kamalian, diha nako natudluan akong kagalingon to be humble, to rely sa kaluoy, sa panabang, sa grasya sa Ginoo. Listen to me, kining atong mga failures, ang atong makasaypanan, na allow ni Ginoo nga may tabo nato to remind us na dapat na magpaubos. Kaya by using our own strength and power, we have nothing, we can do nothing, we are nothing. John 15:5, without God in your individual life, your life is nothing. Mao ni ang atong timan-an sa itong kinabuhi, na kiniding atong rejections, kasakit, di maayong naitabo, part ni sa proseso, kay ang Ginoo dakog plano alang kadimo. Believe me, ako ni nagian in my personal life tungod kay nay planong Ginoo nako. Patapin, nakita man sa ninyo tanang aspeto sa kinabuhi ni Edsel Clusas gipagpala, gipanalaginan.
Hinahinay, not abruptly, but along the road. Finances, our learnings sa teolohiya or sa eskriptura, our connections, expansions, the horizon of our ministry, nga makita ta worldwide via satellite. Kabalo mo, kining tanang pag-uswag nato, ang atong pag-expand, ang atong pagdako, ang atong pagligon. Trabaho ni sa Ginoo. Pero before niabot nga nakawali ta sa satellite, ang luha nga miambak sa akong mga mata, ang samad sa akong kasing-kasing, pertiging dagana. Mauna, kiniding atong pains, rejection, hurting statements, mga malign words, mga accusations, mga disapproval sa mga tao. Part na sa proseso kay naid akong planong Ginoo para nimo. This is what I learned. Sometimes, niabot sa point that I am addicted to any approval of our viewer and listener or to anyone na akong giwalihan. If ever they will text me, because there are people texting me after having our live episode. Isa, brother, bravo! Good job! Di na ko pasahon. Makalit sa gabot ba? Malipay sila ba? Brother, I am enlightened. I am touched with your discussion. Inya na mo pi mga panahon, tingali gwelo, dinguban, or wa lang din sila mo text. Kaba mo niabot sa phone nga maluya ko, kaya why nag-text, meaning why ni-approve sa akong wali. Pag naay mo text, dasig ko, pero niabot sa point. Nagsayop ang akong una-una. Ngano, if no one will approve sa unsay akong gihimo, sa unsay akong gitudlo, sa unsay akong topic, I know God approves. Ang Ginoo mi-approve. And this is life. Probably imong members pamilya, di gina mo approve nimo, di gina mo support nimo, di gina mo connives nimo, ayaw gyud ana padaog. Go on, go forward, look forward, start walking towards your divine assignment, to the fulfillment of your purposes, of your assignments on this earth. Go ahead, walk positively para ma-fulfill ang imong mga damgo. Never mind if people will not approve you. Never mind if the people will not endorse you, will not promote you, will not encourage you. This is what I learned. Encourage your own self. Tabangi mong kugling ug dasig. Because God is always approving to whatever good things, right things, na imong gisugdan ug imong gihimo. Kay sometimes we are addicted to any approval. Pag na mo approve, dasig ka. Ug wa nagalitaw mo sirap nimo, pikpik sa mga baga, maluya ka, di nakagana mo padayon. Pero anyway, I'm here every day approving you, inspiring you, encouraging you, telling you na padayon sa unsay mo mayong gisugdan ang mga pains, rejections, mga hurts kay imong gibati, part na sa process. Unang ayaw ka diskurahi sa imong kinabuhi. If no one is proud of you, no one is encouraging you, no one is uplifting you, don't worry, because God is uplifting you. Listen to Him in your individual heart, in your conscience, in your conscience. Ang mga professor sa law, sige og conscience, o nang kami mismo, hasta ako, natakda ng akong dila, imbis conscience, conscience na noon, ay as apology sometimes, masipiyat tag-pronounce. You know what, my dear people, mauning akong realization na si Kristo, wagid padaog sa mga rejections total naman say katambayayong iyang ama-ama ug si Maria ug pipilang mituo niya. Mao nang di man gid tinuod nga tanang tawo mo reject nimo, na magitaong ganahan nimo. Mao tanang uban naglibog ing sila si Brother Edsel mao ni. Unya ngano mahibong man ta nganong naa man lagi tagahagna na mali mga tawo nga sige uban-uban ya pila ka tuig until this time they are working with me in this ministry. Wa man lagi na sila mga tandog, wa man lagi na sila mutuo, wa man lagi na sila madiskurahi. Manang uban naglibog. This are their testimonies. I heard this many times. Muna nakaingon sila, binuang gining uban ba? Bugal-bugar ang mga ilap, pataka-taka lang gining uban. Munang uban, kadugayan, yung balik sa ilang pagtuo nga si Brother Edsel gigamit sa Ginoo. Munang they are now with me, they are listening, they are assisting us, they are working with me
in this ministry. Ngano tungod kay probably na yung mga taong di ganahan, pero naman po yung mga taong ganahan ni mo ba? Si Kristo day, ginreject siya. Pero yang inahan, yang ama-ama, ganahan man niya. Maunang, kung na may mga reject ni mo, ayaw na nilag focus, ari kas mga taong ganahan ni mo. Aris mga taong midayig di mo, mga taong proud di mo, mga tao nakasabot ni mo. The people who are willing to celebrate with you. The people who are willing to understand you, to uplift you. If you're down, they will uplift you. If you commit mistake, they can understand you. I have many people like this. Kay bagus ng tao ko, si Piat say, musuko, mungliko, musingka, usay, tungod kay mo man akong weakness. Usay pod, sobraan akong jokes, kung magtapok mi sa akong mga ministry workers. Pero they're just laughing, they're just smiling towards me. Ngano, naon na idsil tao man sa ni. Ngunit nga akong gituan ng mga tao nga angay nimo kuyugan, angay nimo paminawon, angay nimo suuron. Kay mga taong kamao mosabot og kinsa ka. Proud sila nimo, kaila sila nimo, respeto nga naa kay weaknesses. Kay na maging mga taong di gid ganahan nimo. Luke 6:26 ingon si Kristo alaot kag tanang tao midayeg nimo. Mao ni akong una-una, kung si Kristo di tanan miday ako pagkaha, samot. Pero ako may principle nagtuo ko nga tanang tao ganahan sa kuha. May principle nagtuo ko ang tanang tao gusto maminaw sa kuha. Ako ning conviction. Ako nang pagtuo. Kay positibo ko niya na I know it will happen that all people will listen to me. Will adapt to different teachings nga akong gibuhian, akong giproklamar sa katilingban. Mao nang be with the people who are proud of you, who understand you. Pero beware, keep away, avoid these people nga walang trabaho, sige reject, sige og pasakit, sige kondinar, sige babag, sige oppose, no, disapprove. Beware, avoid these people if possible, keep distance. There's no wrong. Ano pamugos mong kaglimog dis naganahan nimo? Sakitan ka lang. Pero nganong yalos Ginoo nga matas kanila niya, masakitan ka. Part na sa planos Ginoo, sa prosesos Ginoo aron mo lig-on ka, ma-develop ka ang imong karakter, imong attitudes ialaw sa Ginoo para mo tubo ka, niya mahimo kang humble sa imong kagalingon. O diyan ha makikita imong tilog ni batasag mo rebatal ba ka, musukol ka. Ako wa gid ko musukol. Wa pug ko mo rebatal, wa pug ko mo react. Wa sa ko magampo alang silang kalautan. I pray for their enlightenment and forgiveness. Right? Mao ning akong nakita sa akong existence, mo nang ako sa akong gibuhat, akong experience, mao nang I am entitled and I am credible to share to you this truth. Nga ako sa mga taong kasabot nako, nag-support, naningkamot nga makatabang aron mugaan ang atong buluhaton niining kalibutana in proclaiming the gospel, adi ako diri. Ngano? One text, one call, one approach, sus. Ang response nila. Perting kusuga, mga superhero, superhero in my life. Ngano? Usa lang ka text, usa lang ka hangyo, usa ka approach. Wow, automatic. They are responding. Automatic. They are doing sa unsa akong gi-request nila para sa ministeryos Ginoo. Right? Mo na imong imuon sa imong kinabuhi. Aris mga taong proud mo si Kristo kay balo ko tuwa gitong Joseph ug Mary nakarelay sa mga pipilang mi salig niya. Sa uban nga nagtunglo niya sa nagpasipala niya, probably ako rin speculation ingon po mga tsulugo, si Kristo distansya gamay. Distansya gamay. Karon di siya masakitag samot. Mao na ko ni mga tawo sige paningkan nimo sige pangasaba nimo, distansya gamay. Ano imong mga ipamugos imong kagalingon aron lagi masakitan ka? Are you sure nga Ginoo gustong imong isubmit imong kagalingon aron daog-daogon ka? I don't think so like that. Di na tinuod. O nangari kas mga taong kasabot nimo, nagdaig nimo, nag-approve nimo, nag-endorse nimo, nag-promote nimo, ana diya. Ngano, kini matawala gipadana sa Ginoo aron ka ma-afflict, kay aron matuman ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kini mga taong nag-reject nimo, dili sa rason nga aron nga mahulong ka
napay possibility gigamit siyawa, pero part of the process aron mulig-on ka, aron mas epektibo ka along the way, labi na sa pag-fulfill sa planos Ginoo nga imong imuod ining kinabuhi. Do you agree with me with regards to this presentation, my dear people of God? Are you experiencing rejections? Sige, take the pains, tunlang sakit, makatabang ni mo na. Muranig antibiotic, pait. Sus akong lawas, napuno ng antibiotic way back from years ago, tungkol kinamang ko'y sakit. Pero kay ba akong ayo-ayo na ko sa Ginoo na inay. Pait! Pero ang antibiotic, makaayo, it heals, it cures. Muna kining pain, pait, sakit. Pain good, sakit, pero makatabang na. To heal, kaya mo ang pain makatambal, makahil, sa unsa man, sa atong greediness, sa atong boastfulness, sa atong selfishness, sa atong pagka-arrogant, sa mga bidya, sulod sa itong galaman, it purifies. Pain purifies. Muna, if ever you're experiencing different pains, rejections, take it, dawata, feel it, cry, hila, kung sakitan ka, ngano, that is a very wonderful antidote, medicine, to heal your inner aspect sa imong pagkatao, labi na sa imong kasing-kasing ug sa imong pangisipan. Now, yung si Kristo sa mga tao sa Nazaret, o kamo, diba, magyug kong di mo mudawat sa propeta nga taga-dire, patarong-tarong ramo diya, papamati, pamunako, pero kay bao kong di mo mudawat, tungod kang propeta, way kaugalingong mga tao nga mudawat sa propetang gikan sa ilang kaugalingong lugar, yung si Kristo. You know what happened? Matthew 13:58, si Kristo wa maghimog daghang milagro ngano tungod kay ang mga tagilungsod niya kuwang magpagtuo. Mao ni ang akong na-realize nga kini ang pag-reject sa usa ka alagad sa Ginoo, it will cause, it will create, it will bring disaster. Dimalas. It will lead to what? Different negative consequences. Ang pag-reject og alagad. Matthew 13:58, since Jesus was accepted by Nazareth, by the people of Nazareth, according to Matthew, si Kristo gagamaklag jutay milagro. In Mark chapter 6, if you read, ang gibuhat ni Kristo, gi-specify ni Marcos, usara ka buk milagro. Pero si Mateo, pipila, di dagan. Unsay indikasyon ni ini, tungod kailang gi-reject si Kristo, mautong doon na scarcity of favors, blessings, and miracles. Believe me, you'll accept it or not, si Edsel is chosen by God to become a spokesperson, one of the spokespersons of God on this earth in this modern generation. Believe me, for allowing me to speak, for allowing God to speak right now, wherever you are, sa radio, TV, ipadayon sa inyong tindahan, negosyo, opisina, inyong balay. Listen to me. Kung sa tabo ka ng way milagro, si Kristo inyong gireject. Sa taga Nazaret, gireject. Mutong way milagro. Karon kay inyo mang gipadayon si Kristo. Sa inyong opisina, sa inyong balay, sa inyong dapit nga himutangan, what do you think? What will happen to you? Believe me. And in fact, I declare blessings, miracles, prosperity, favors, answered prayers to all of you nga may padayon sa Ginoo diha sa inyong opisina, negosyo, trabahoan, panimalay, labi na sa inyong tasatagsa ka mga kasing-kasing. In fact, if you notice in the gospel, Jesus taught Elias. Iyon si Jesus Christ, kabalo mo, mga Pariseo, mga tagilungsod. Doon ay gutom sa Israel, tulo ka tuig, pero ang Diyos told Elias, adto dito, sa dapit sa Biyuda, sa Sarifat, that is written in 1 King chapter 17,
Nga ang byuda, wa ni makaon niadto si Elias, nangayo pag yung makaon, iyong byuda, mamatay mi akong anak, wa ni makaon pangayuan pamidimo, iyong si Elias, sulay, kay alagad man ko sa Ginoo. Sus, ipagpakaon sa babae, didto ni Elias, ang iyang sudanan sa harina, wa na intawon kabsi, nagtubo. Ngano iyang gipakaon ang alagad sa Dios nga mo si Elias. Another person gisgutan ni Kristo si Eliseo, that is written sa Dusari 5:10 nga sinaaman giingnan ni Eliseo naaman sang yahon man ka adto suba Sordan humog kapito aron maayo ka imos naaman kadagang suba diri pagtuon gyud ko Sordan alangan Jordan may gusto sa Ginoo mituman sinaman. What happened after obeying Eliseo, after what he called going to the river of Jordan, after washing, taking a bath at the river of Jordan, what happened to Naaman? He was cured, he was healed. Why? Because he obeyed Eliseo, prophet Eliseo. What is the common denominator between Elias and Eliseo? Both servants, prophets, alagad, messengers of God. What happened sa babae? Wakabsis iyang kinanglan nga harina. Ngano? Iyang gifeed si Elias. Usa tabo ni Naaman, naayo. Ngano? Tungod siyang pagsunod ni Eliseo. Listen to me. Kung gusto mo, di kabsan og pabor panalangin. Paborin niyo tanang ministros Ginoo. Laiko ordain. Whoever they are, Katolik ug dili. Kinsay nagatiman sa inyong kalag, paborin ninyo. Believe me, this is true. Then, blessings, providence, miracles will come. Like the woman sa Sarifat. Right? Then, if you want healing and miracles, patuo mo sa unsa instruction sa ministro. Labi na panawag mangumpisal ta. Ecclesiastes 5:6 sugid sa pari imong sala niingon ang pari pangadji o usa ka kilometro ang amanamo usa ka kilometro magimi ka Maria, then you're obliged to pray. Di kay mo resist ka mo upos ka ha di ko uli dayon magbagutbot mo nang way healing ngano di man ka obedient sa imong minister nga nagatiman sa imong kalag. Muna importante din mo sunod ka unsa instructions ministros Ginoo. Importante din kining musunod ka kung unsay gihangyo sa ministros Ginoo. If ever your pastor, your minister, your priest in different parishes that you are in, that you belong, mingon tabang mo ning projects tong parokya, padong pista, tabang mo ninatong kalihukan, support mo, hatag mo, if you will obey, bisag gamay lang, blessings will come to you. Mura og super typhoons nga maabot sa inyong tugkaran. Believe me. And you know what? Nanong there are people who are working with me in this ministry because ang sige na kong ingon nga pagmutabang mo sa ministries Ginoo din ang atong gibuhat tagadlaw milagruan mo pag milagruan uban nga promote nga sinso nga dato nakatukod ang mga malls nakatukod ang balay nga ayo yung milagruan. You know what? Di mo niya akong promise pa na sa Ginoo sumala sa kasulatan. In fact, in our gospel, yung si Kristo kabalo mo, na igutom sa Israel. Pero ang mga tao, wa man padaling Elias dito mas biyuda. Ngano ang biyuda putli magkasing-kasing. Generous man. Matong yung siya bahala na ni. Yang gihatag iyang pagkaon nga pangadto ni Prophet Elias. Sus, kay na-bless man siya. Namatay ang anak, di ba ang pag-is Ginoo through Elias? Ingana ka powerful pag mutabang mo sa mga ministros Ginoo. Mao ni yung 7:13-17 atiman ang nagatiman sa iyong kalag. Katolik ug dili, paminaw, kinsa nagatiman sa iyong kalag, atiman na pod in return. Di niya ako sumala is kasulatan. And you know what? When I reflect this gospel ko, this is a very wonderful gospel. Because this is about talking Jesus Christ. Unya, today I'm celebrating my 7th year in my existence in proclaiming Jesus Christ. Ang ako lang, kung inyong pirmi padayunon ang pagtulon as Ginoo, ang Ginoo mismo, because Romans 1:15, 16, 17, the gospel is Jesus Christ. Jesus Christ is the gospel. Siya ang mayong balita.
Ang mayong balita si Kristo, o si Kristo mao ang mayong balita, according to Paul, kung inyong padayonon sa inyong mga balay. Ang sabi tabo, di mo kabsan sa inyong paninanglan, milagruhan mo, ayuhon mo, panalanginan mo. Basta inyong atimanon ang ministros Ginoo, believe me, malayko na, maorde na, mapari na, mapastor na, kinsay nakatiman sa inyong kalag, kanang gituan ninyo ba? Nga mo support mo mamutuo. Right? Kita, di man kita mo support sa pastor, kaya man ta mutuo, kay lain man nagpagtuo. Ang uban pong pagtuo, di po na mo support sa pare, hindi po sa butong pare. Right? Muna, kinsang minister, any servant, any spokesperson, any worker of God on this earth, na nagatiman sa inyong kalag, paminawa, tumana, sunda, suportae, do favors, ang Ginoo nagtanaw, mao nang kasyan ka, paboran ka, panalanginan ka. Mao ni si Kristo, guys, good ni Elias ug na Eliseo. Ngano si Elias gidawat sa babay, si Eliseo gidawat ni Naaman. Si Kristo ang gineject sa tagilungsod exit ni Mary ug Joseph ug pipila ka buok. Mao nang nangasuko ang mga tao pagkadungog ni Kristo. Ngano tungod kang buti lagwa ni Kristo nga naay midawat sa propeta kaniadto si Elias ug si Eliseo, mituon nila, pero si Kristo mo pay labaw nga propeta ni Elias ug Eliseo. Wa nila true, wa nila pabori, wa nila aprobe, wa nila suportay. Naunta si Kristo mas labaw pa man ni Elias ug ni Eliseo. Mo nang I am telling you, usahay aritas mga lesser in value, in price mo focus instead sa bigger in value, ari sa highest price. And you know what? The bigger in value, the highest price of all things on this earth, walain ang iyang pagtulunan, walain pinakadakong value ang Diyos. Muna ko ng ubang butang lesser in value atong gi-absorb, atong gi-attach, atong gitawat. Hopefully, ang pinaka-highest in value, highest price, greater in value, greatest in dignity, greatest in essence nga mo ang Diyos, ato untang dawaton, atong i-absorb sa atong tastag sa kakinabuhi. Si Eliseo, si Elias gidawat kaniadto, pero si Kristong labaw pang Eliseo ug ni Elias gireject. Manang usay ingana ta ang mga gidamas ginatong gidawat, ang creator tag iya nga mas labaw sa tanang butang nga niya nato, ato mong gireject ang iyang ginama atong gidawat. Mao nang makita nato na baliktad na ang atong preference, ang atong interest, ang atong desire, ang atong tinguha ning ining kinabuhi. I would like to leave these statements as my parting statements. Choose the highest price, the highest in value nga mao ang Ginoo. Kay kung ang Ginoo inyong paboran, kung ang Ginoo yung dawaton, ang milagro panalangin moabot diha sa inyong tukaran. And you know what? Helping, supporting, listening, approving, assisting sa mga alagad, that is the same that you are doing it to our Almighty and living God. Thank you for watching this broadcast. Ako mag-ampo na bisan sa inyong rejections makasurvive mo, part na sa process kay na planong ginuli mo. Ako mag-ampo na yung suportahang mga ministros Ginoo, Katolikog dili, laiko ordain, kana nagatiman siyang kalag, like what happened sa babae, wakabsis yang pagkaon, gibanaw yung anak, sinaama na ayo, it will happen also to you. Ngano, Hebrew 13:8, ang Diyos kaniadtong karon maura, muna kung nagmilagro siya sa kaning panahon, He will do it for you right now if you have great faith, if you are believing for what I am speaking at this very hour. Father, I declare healing, miracles, blessings to all people right now. Answer all the prayers. I lift up everything, Father, tanang pag-ampo request, ipabot ng ministeryo. In Jesus' name, with the Holy Spirit o masabagampos malgabirin, saan sa anak sa Espiritu Santo, the Word has been fired to it. God loves you.